Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? May mga pagkakataong ang tahanang inakala mong kanlungan ay siya palang magiging saksi sa pinakamalalim na pagkakanulo. Sabi nila, ang pag-ibig ng isang ina at asawa ay kayang magtiis ng lahat. Pero paano kung ang pagtitiis na yon ay unti-unti nang pumapatay sa iyong sariling ilaw? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning at kung paano niya haharapin ang dilim na matagal nang bumabalot sa kanyang pinakaiingatang pamilya. May ngiti sa mga labi ni Luningning habang maingat niyang inilapag ang kahon ng cake sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Ube makapuno, ang paborito ng kanyang 10 taong gulang na anak, si Kislap. At marahil, paborito na rin ni Lazaro, ang kanyang asawa. 10 taon, isang dekada na silang magkasama. Sa loob ng 10 taon na yon, inalay niya ang lahat. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang karera, ang kanyang buong pagkatao, upang buuin ang isang pamilyang inakala niyang perpekto. Nitong mga huling buwan, naramdaman niya ang panlalamig nito. Ang mga gabing ginagawang araw sa opisina, ang mga business trip na hindi niya masigurado kung totoo, ang mga halik na lumapat na lang sa hangin. Ngunit si Luningning ay isang babaeng puno ng pag-asa. Naniniwala siyang lahat ng gusot ay naaayos, lahat ng sugat ay nahihilom, at marahil, ang isang simpleng cake sa isang ordinaryong hapon ay maaaring maging simula. Humuhuni pa siya, kasabay ng radyo nang pumarada siya sa tapat ng kanilang bahay. Ang bahay na pinundar ng kanyang dugo at pawis mula sa kanyang online business. Bawat sulok nito ay may alaala. Ang hardin kung saan nila tinuruan si Kislap magbisikleta. Ang kusina kung saan sila sabay-sabay na nagluluto tuwing linggo. Ang kanilang silid, ang kanilang santuwaryo. Ngunit pagpasok niya sa pinto, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang masiglang sigaw ni Kislap ng "Mommy!" Walang yapak na tumatakbo mula sa itaas. Tanging ang marahang ugong ng aircon. "Lazaro? Kislap? Anak?" Tawag niya, ngunit tanging alingawngaw ng sariling boses ang kanyang narinig. Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. At doon, sa paanan ng hagdanan, nakita niya ito, isang pares ng stiletto na kulay dugo. Hindi sa kanya, masyadong mahal, masyadong mapang-akit. Kaninong sapatos iyon? Bawat hakbang niya paakyat sa hagdan ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang kaba ay unti-unting nagiging takot. Narinig niya ito, isang halakhak ng babae, mahina, malandi. Sinundan ito ng malalim na tawa ni Lazaro, ang tawag pamilyar sa kanya, pero sa pagkakataong ito, parang saksak na tumusok sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang seradura ng kanilang silid. Bahagya itong nakaawang, sumilip siya. At ang mundo ni Luningning ay gumuho. Sa ibabaw ng kanilang kama, ang kama kung saan nabuo si Kislap, ang kama kung saan niya inalagaan si Lazaro sa tuwing may sakit ito, ang kama na saksi sa lahat ng kanyang mga panalangin, nakahiga ang kanyang asawa. At sa ibabaw nito, isang babaeng hindi niya kilala, magkayakap, naghahalikan. Ang buhok ng babae ay nakakalat sa kanyang unan. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng kahon ng cake mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog na yon ang pumunit sa katahimikan. Napalingon si Lazaro at sa isang iglap, ang pagkagulat sa mukha nito ay napalitan ng inis. Mabilis itong bumangon, habang ang babae, si Silakbo, ay walang bahid ng hiya na umayos ng upo. Tinatakpan ang sarili ng kumot na may pagmamay-ari. "Luningning," sabi ni Lazaro. Ang boses ay malamig, walang pagsisisi. "Bakit ang aga mo?"
Ang tanong ay hindi naglalaman ng pagkabalisa o pagsisisi. Ito'y isang tanong ng isang taong naistorbo. Hindi makapagsalita si Luningning. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babae na ngayon ay dahan-dahang tumayo. Walang pakialam na ipinakita ang kanyang katawan na nababalot lamang ng kumot na si Luningning mismo ang pumili. May ngisi sa mga labi nito. Isang ngising mapang-asar. Ngising nagpapahayag ng tagumpay. Sino ka? Sa wakas ay naibulong ni Luningning. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. Ang babae ang sumagot. Hindi si Lazaro. Ako si Silakbo. Sabi nito. Ang bawat pantig ay tila lason. At ikaw siguro ang asawang luma. Parang sampal na dumapo sa pisngi ni Luningning ang mga salitang yon. Napatingin siya kay Lazaro, naghahanap ng kahit anong depensa, kahit katiting na pagtatanggol sa 10 taon nilang pagsasama. Ngunit wala. Tanging malamig na mga mata at isang mukhang tila nagsasabing, anong magagawa mo? Lazaro, bakit? Pigiluhan niyang tanong. Ang tanong na yon ay hindi lang para sa babaeng nasa harapan niya. Iyon ay para sa lahat. Sa mga gabing nag-iisa siya, sa mga pangakong napako, sa pag-ibig na ibinigay niya ng walang pag-aalinlangan. Tumayo si Lazaro at kinuha ang kanyang robe. Isinuot niya ito na parang naghahanda lang para sa almusal. Luningning, pagod na ako. Anya, ang boses ay walang emosyon. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong umuwi sa isang bahay na walang sigla. Si Silakbo, binibigyan niya ako ng buhay. Buhay. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Luningning. Siya, na nagbigay ng sarili niyang buhay para sa pamilyang ito, ay sinasabihan ngayong wala siyang sigla. Ang puso niya, na kanina'y basag lang, ngayon ay durog na. Tumingin siya sa sahig. Sa ube makapuno cake na ngayon ay mantsa na lang sa mamahaling tiles, ang simbolo ng kanyang huling pag-asa. Ang anak mo, Lazaro, si Kislap. Nasa bahay ng mami. Doon muna siya. Mabilis niyang sagot. Plinano. Lahat ng ito ay plinano. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang desisyon. Naglakas loob si Luningning na tumingin muli sa kanila. Nakita niya kung paano ipulupot ni Silakbo ang mga braso nito sa baywang ni Lazaro, minamarkahan ang teritoryo nito. At si Lazaro, hinayaan lang niya. Sa harap mismo ng kanyang asawa, isang ilaw ang namatay sa loob ni Luningning. Ang huling ilaw ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpapatawad. Pinalitan ito ng isang malamig at madilim na katotohanan. Umalis kayo, mahina niyang sabi. Nanginginig ang bawat salita. Sa pamamahay ko, umalis kayo. Ngumisi si Lazaro, isang nangising gumimbal sa kaluluwa ni Luningning. Iyan ang problema, Luningning, sabi nito, dahan-dahan, na para bang ipinapaliwanag sa isang bata. Ngayon na nakita mo na, mas madali na para sa lahat. Huminga siya ng malalim bago ibagsak ang huling hatol. Si Silakbo ay dito natitira. Hindi alam ni Luningning kung paano siya nakalabas ng bahay na yon. Ang mga paa niya ay gumagalaw na parang hindi sa kanya. Manhid ang buong katawan. Tanging ang puso niyang wasak ang mayroon pang pakiramdam. Bago pa man siya makita ng mga katulong, bago pa may makarinig sa kanyang paghikbi, mabilis niyang sinundo si Kislap mula sa bahay ng biyanan niyang si Konsolasyon, na nagtataka pa sa kanyang biglaang pagdating. May emergency lang po, Mama. Ang tanging nasabi niya, bago isakay sa kotse ang inaantok pang anak. Ngayon, habang binabagtas niya ang madilim at basang kalsada ng lungsod ng Maharlika, wala siyang patutunguhan. Ang tanging layunin niya ay ang makalayo. Makalayo sa bahay na dati niyang tinawag na tahanan, na ngayon ay pugad na ng kasinungalingan. Makalayo sa mga alaala ng 10 taon na sa isang iglap ay naging abo. Sa bawat pagpatak ng ulan sa salamin ng kotse, kasabay nito ang walang patid na agos ng kanyang mga luha.
Mahigpit ang kapit niya sa manibela, ang mga kuko ay bumaon sa balat. Sa kanyang tabi, sa car seat nito, mahimbing na natutulog si Kislap, ang kanyang anghel, ang kanyang tanging yaman, ang kanyang tanging dahilan para patuloy na huminga sa kabila ng sakit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Para sa kanya, kailangan niyang maging matatag. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, itinigil niya ang sasakyan sa isang gilid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliri niya habang hinahanap ang isang pangalan. Ang tanging taong alam niyang hindi siya huhusgahan. Ang tanging taong sasagutin ang tawag niya kahit anong oras pa. Bayani. Nagring ito ng 2 beses bago isang nag-aalalang boses ang sumagot. Ning, anong nangyari? Bakit gising ka pa? Sa pagkarinig pa lang sa boses ng kanyang matalik na kaibigan, bumigay na ang huling pader na pumipigil sa kanyang mga emosyon. Humagulgol siya. Isang hagulgol na puno ng sakit, galit at pagkabigo. Bayani, kailangan kita, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Walang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Nasaan ka? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan kita. Ibininigay ni Luningning ang lokasyon ng isang maliit na motel sa labas ng syudad. Isang lugar na malayo sa kanilang mundo. Isang lugar kung saan maaari silang magtago, kahit pansamantala lang. Dumating si Bayani Magsaysay na may dalang mainit na pagkain at isang yakap na nagsilbing kanlungan para kay Luningning. Sa gabing iyon, sa isang murang kwarto na amoy luma, ikinuwento niya ang lahat. Hindi siya hinusgahan ni Bayani. Nakikinig lang ito. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit para sa kaibigan. Nang matapos siya, isa lang ang sinabi nito. Nandito ako, Ning. Hindi kita iiwan sa laban na to. Kinabukasan, ibang Luningning ang gumising. Wala na ang pamumugto ng mga mata, ngunit napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Habang pinapanood niyang kumakain ng almusal si Kislap, na wala pa rin kamalay-malay sa nangyayari, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang personal banker niya. Good morning, Anya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. I would like to freeze all my joint accounts with Lazaro Magtanggol effective immediately. I also want to cancel all supplementary credit cards under his name and his mother's. Konsolasyon Magtanggol, iyon na. Ang unang hakbang, ang pagsara ng gripo, ang pagsara ng pinto sa buhay na kanyang tinalikuran. 10 taon siyang nagsilbing makina ng pera. 10 taon niyang sinuportahan ang marangyang pamumuhay ng kanyang asawa at biyenan. Ngayon, tapos na. Hindi nagtagal. Isang tawag ang pumasok. Si Konsolasyon. Luningning, anong kalokohan to? Bakit hindi gumagana ang card ko? Nagpapahiya ka ba sa akin? Sigaw nito mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Luningning. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi siya natakot. Tapos na po ang sustento niyo, Mama. Kalmado niyang sagot. Kung may kailangan po kayo, sa anak niyo na po kayo humingi. Walang hiya ka. Pera ng anak ko yan. Wala kang karapa. Pinatay ni Luningning ang tawag. Sa unang pagkakataon, binabaan niya ng telepono ang kanyang biyenan. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, iyon ay isang deklarasyon ng kalayaan. Ngunit alam niyang hindi doon magtatapos ang lahat. Ilang minuto lang ang lumipas, ang pangalan naman ni Lazaro ang lumitaw sa screen. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya ito. Kailangan niyang harapin ito. Hindi galit ang bumungad sa kanya, kundi isang boses na malamig, mapanganib, at puno ng pagbabanta. You think you can do this to me? Bulong ni Lazaro, may halong pag-uyam. Akala mo ba ganoon lang kadali yon? Tapos na tayo, Lazaro. Isang tawa ang narinig niya.
Isang tawang nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Maaring tapos na tayo, Luningning, pero tandaan mo to. Huminto ito saglit, tila dinidiinan ang bawat salita. Sa akin pa rin ang bata, Luningning. Tandaan mo yan. Lumipas ang ilang araw na puno ng alinlangan. Si Luningning at Kislap ay pansamantalang nanunuluyan sa isang maliit na condo unit na pag-aari ni Bayani. Isang lugar na malinis at ligtas, ngunit napakalayo sa tahanang kanilang kinagisnan. Sinubukan ni Luningning na lumikha ng isang bagong normalidad. Sa umaga, inihahatid niya si Kislap sa eskwela na may pilit na ngiti. Sa hapon, sinusubukan niyang buhayin muli ang kanyang mga kontak para sa Sinag Creations. Ngunit ang banta ni Lazaro ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa kanyang ulo. Alam niyang hindi ito titigil. Alam niyang may kasunod ang katahimikang ito. Ang kasunod ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Nasa part-time job niya si Luningning sa isang maliit na architectural firm. Isang trabahong pinanatili niya para hindi tuluyang mamatay ang kanyang propesyon. Habang abala siya sa pag-aaral ng isang blueprint, isang malakas na boses ang pumunit sa katahimikan ng opisina. Delivery for Miss Luningning Salvacion. Lahat ng kanyang mga katrabaho ay napalingon. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nakatayo sa gitna ng silid, may hawak na isang malaki at makapal na brown envelope. Nahihiyang tumayo si Luningning at lumapit dito. Ang mga mata ng kanyang mga kasamahan ay nakatutok sa kanya, puno ng kuryosidad. "Pirma po dito, ma'am," sabi ng lalaki. Itinuturo ang isang logbook. Nang makita niya ang nakasulat sa itaas ng envelope, Regional Trial Court of Maharlika City, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito na, ang unang bala. Nanginginig ang kamay niyang pumirma bago mabilis na kinuha ang sobre at bumalik sa kanyang cubicle. Ramdam na ramdam ang mga titig na sumusunod sa kanyang likuran. Sa loob ng conference room kasama si Bayani, binuksan niya ang envelope. Bumagsak sa mesa ang makakapal na dokumento. Isang petisyon mula kay Lazaro magtanggol para sa sole custody ng kanilang anak na si Kislap. "Basahin mo," sabi ni Bayani. Ang boses ay seryoso. "Kailangan mong malaman kung ano ang mga ibinabato niya sa'yo." Binasa ni Luningning at sa bawat salita, parang sinasaksak siya ng paulit-ulit. Ang mga paratang, emotional and mental instability. Sinasabi sa petisyon na simula nang iwanan niya ang kanilang tahanan, si Luningning ay nagpakita ng mga senyales ng matinding depresyon at pagiging irasyonal na nagiging panganib sa kapakanan ng bata. Child neglect. Inakusahan siya ni Lazaro na mas binibigyan niya ng prioridad ang kanyang bagong buhay kaysa sa pag-aalaga kay Kislap, na inilalayo niya ang bata sa isang stabilisadong tahanan. Financial irresponsibility. Isang kabalintunaan na halos magpatawa sa kanya kung hindi lang masakit. Sinasabi doon na dahil sa kanyang biglaang pag-alis, naapektuhan ang financial stability ng pamilya. Hindi ito totoo. Bulong ni Luningning, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. "Bayani, alam mo kung paano ko isinakripisyo ang lahat." Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. 5 taon na ang nakalipas. Kakatanggap lang niya ng isang malaking offer mula sa isang kilalang kumpanya sa Singapore. Iyon na sana ang kanyang pangarap, ngunit kinausap siya ni Lazaro. "Ning mahal," sabi ni Lazaro noon, hawak ang kanyang mga kamay. "Ito na ang big break ko sa negosyo. Kailangan kita dito. Kailangan ka ni Kislap. 1 taon lang, suportahan mo muna ako. At pagkatapos, ikaw naman, promise." Ang 1 taon ay naging 5. Ang ikaw naman ay hindi na dumating. At ngayon, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang mga pangarap ay siya pang gumagamit ng mga kasinungalingan para kunin ang kanyang anak. Ito ang kahulugan ng kawalan ng katarungan.
Lalabanan natin, Tuning, sabi ni Bayani. Ang boses ay matigas. Walang basihan ang mga ito, gawa-gawa lang. Pero mapanganib ang mga ito. Kailangan nating maging handa. Pinunasan ni Luningning ang kanyang mga luha. Ang sakit ay napalitan ng determinasyon. Anong gagawin natin? Una, sasagutin natin ang petisyon. Pangalawa, kailangan nating patunayan na ikaw ang mas karapat-dapat na magulang. Ikaw ang primary caregiver ni Kislap mula pa noon. Nang gabing iyon, kinailangan niyang harapin ang pinakamahirap na parte. Ang kausapin si Kislap. Umupo siya sa tabi ng anak sa kama nito. Anak, malumanay niyang simula. Alam mo, minsan, kailangan nating lumipat ng bahay, di ba? Para makahanap ng mas magandang lugar. Tumingin si Kislap sa kanya, ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtatanong. Hindi na po ba tayo babalik sa bahay natin, Mami? Nasaan po si Papa? Dinurog ng tanong na yon ang puso ni Luningning. Si Papa, medyo busy lang siya. At tayo, magkakaroon muna tayo ng bagong adventure dito sa bago nating bahay. Okay ba yon? Tumango si Kislap, ngunit nakita ni Luningning ang lungkot sa mga mata nito. Ito ang pinakamasakit sa lahat, ang madamay ang kanyang anak sa isang gulo na hindi nito ginusto. Kinabukasan, tumawag si Bayani. Ning, may natanggap akong notice mula sa korte, sabi nito. May pag-aalala sa boses. Ano yon? May hearing tayo next week for temporary custody. Napahigpit ang hawak ni Luningning sa telepono. Agad-agad? Oo, sagot ni Bayani. Huminga ito ng malalim bago idugtong ang mga salitang magpapagimbal sa mundo ni Luningning. At may surprise witness daw sila. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik, isang katahimikang nakakabingi. Bawat tunog, mula sa pag-ubo ng isang tao sa likuran hanggang sa pag-click ng ballpen ni Bayani, ay tila 10 beses na mas malakas. Nakaupo si Luningning sa tabi ng kanyang abogado. Ang mga kamay ay magkayapos sa kanyang kandungan, nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya muli si Lazaro matapos ang gabing iyon. Nang pumasok ito sa silid, kasama ang kanyang abogadong mukhang buwitre, parang huminto ang paghinga ni Luningning. Ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, pinaglingkuran at pinagkatiwalaan. Ngayon, isa na lang siyang estranghero sa kabilang panig ng silid. Ang mga mata ay puno ng lamig at determinasyon na sirain siya. Tumingin ito sa kanya, hindi nang may pagsisisi, kundi nang may paghamon. All rise! Anunsyo ng bailiff. Nagsimula ang pagdinig para sa temporary custody. Unang nagsalita ang abogado ni Lazaro. Ipinipinta si Luningning bilang isang ina na unstable at pabaya. Bawat salita ay isang dagdag na sugat sa kanyang puso. Pinabulaanan ni Bayani ang lahat. Iginiit na si Luningning ang naging sandigan ng pamilya sa loob ng isang dekada. Ngunit ang lahat ay naghihintay sa surprise witness. Your Honor, sabi ng abogado ni Lazaro, we call to the stand Mrs. Consolacion Magtanggol. Sa pagkarinig ng pangalan, napako si Luningning sa kanyang kinaupuan. Hindi maari. Si Mama Consolacion, ang ina ni Lazaro, na itinuring niyang sariling ina. Ang lola ni Kislap, kahit gaano pa kasama ang ugali nito sa kanya pagdating sa pera, hindi niya inakalang magagawa nitong tumestigo laban sa kanya. Isang matandang babae, nakasuot ng bestidang itim at may hawak na rosaryo, ang dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Inalalayan pa siya ni Lazaro. Isang perpektong pagganap ng isang mapagmahal na anak at isang kaawa-awang ina. Nang maupo si Konsolasyon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, umasa si Luningning na makakita ng pag-aalinlangan, ng hiya. Ngunit wala. Tanging isang malamig at kalkuladong tingin ang ibinigay nito sa kanya bago humarap sa huwes.
Sinimulan ng abogado ni Lazaro ang pagtatanong. Mrs. Magtanggol, bilang ina ni Lazaro at lola ni Kislap, maari niyo po bang ilarawan ang inyong manugang na si Luningning? Huminga ng malalim si Konsolasyon, dahan-dahang pinunasan ang gilid ng kanyang mata ng isang panyo na para bang may luha doon. Si Luningning, mabait naman siyang bata noong una. Simula niya dyan mamang. Ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aatubili. Pero habang tumatagal, tila nag-iba siya. Tila mas naging importante sa kanya ang pera, ang luho, kaysa sa kanyang pamilya. Maaari po ba kayong magbigay ng halimbawa? Maraming beses, patuloy ni Konsolasyon, ngayon ay may kasama ng hikbi. Lagi siyang wala sa bahay. Gabi na kung umuwi. Palaging sinasabi na may kausap na kliyente. Ang aking apo, si Kislap, madalas ay sa mga katulong na lang iniiwan. Hinahanap niya ang kanyang ina. Pero wala. Isang kasinungalingan. Bawat gabi na umuwi siya ng late ay para habulin ang mga deadline na magbabayad sa mga utang sa credit card ni Konsolasyon. Bawat client meeting ay para pondohan ang negosyo ni Lazaro. Siya ang nag-aalaga kay Kislap. Siya ang nagpapatulog dito gabi-gabi. Paano naman po ang pagtrato niya sa inyong anak na si Lazaro? Kawawa ang anak ko. Hagulgol ni Konsolasyon. Palagi siyang pinapagalitan ni Luningning tungkol sa pera, na hindi daw sapat ang kinikita niya. Napabigat lang daw siya, na kung hindi lang daw dahil sa kanya. Matagal na siyang umunlad. Naririnig ko sila. Naririnig ko ang lahat. Objection, Your Honor. Hearsay. Mabilis na sabi ni Bayani. Sustained. Stick to what you personally witnessed, Mrs. Magtanggol. Ngunit huli na. Ang lason ay naikalat na. Ipininta ni Konsolasyon ang isang larawan ni Luningning bilang isang materyosong asawa at pabayang ina, habang ang anak niya ay isang pobreng biktima. Nang si Bayani na ang magtanong, sinubukan niyang ipitin si Konsolasyon. Mrs. Magtanggol, hindi po ba't si Luningning ang nagbabayad ng lahat ng gastusin sa inyong bahay? Mula kuryente, tubig, hanggang sa mga gamot ninyo? Tumutulong lang siya. Mabilis na sagot ni Konsolasyon. Dahil yon ang obligasyon ng isang mabuting manugang. Hindi po ba't binayaran din niya ang 200,000 na pagkakautang ninyo sa kasino noong nakaraang taon? Namutla si Konsolasyon. Isang paninira yan. Hindi yan totoo. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang imahe ng isang kaawa-awang matanda ay nabahira ng pagdududa. Ngunit ang kanyang naunang testimonya ay tumatak na sa isipan ng huwes. Pagkatapos ng pagdinig, habang naglalakad sila palabas ng silid, nagkasalubong sila, si Luningning at si Konsolasyon. Sa ilalim ng tingin ng lahat, nilapitan ni Luningning ang dating biyenan. Bakit po? Ang tanging tanong na lumabas sa kanyang bibig. Puno ng sakit at hindi pagkakaintindi. Tumingin si Konsolasyon sa kanya. Wala na ang nagdurusang maskara. Ang mga mata nito ay matalim at puno ng galit. Dahil inalis mo ang lahat sa akin, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Inalis mo ang pera. Kaya ngayon, aalisin ko naman sa iyo ang anak mo. Pagkatapos noon, tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Luningning na nakatayo doon, nanginginig, habang ang bigat ng isa na namang pagkakanulo ay dumagan sa kanyang mga balikat. Huwes, for the time being, the court grants a shared custody arrangement. The child will stay with the father on weekends. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Luningning, ang kanyang anak, ang kanyang si Kislap. Sa mga kamay ng mga taong sumira sa kanya, Biyernes ng hapon, ang araw na kinatatakutan ni Luningning, ang unang Biyernes ng hatol, sa isang bench sa parke, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Kislap habang hinihintay nila ang pagdating ni Lazaro. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Mami,
Bakit po kay Papa ako sasama? Tanong ni Kislap. Ang boses ay may bahid ng pagkalito. Lumuhod si Luningning para magpantay ang kanilang mga mata. Kasi, namimiss ka na rin ni Papa, anak. Babalik ka rin kay Mami sa linggo, okay? Maging mabait ka doon. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang boses. Pinigilan niya ang luha na nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang maging malakas sa harap ng kanyang anak. Isang mamahaling SUV ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba si Lazaro, nakasuot ng polo shirt at salaming pang-araw, na para bang isa lang itong normal na araw ng pamilya. Walang emosyon sa mukha nito. Kislap, halika na, sabi nito. Hindi man lang tumitingin kay Luningning. Hinalikan ni Luningning ang kanyang anak sa noo, isang halik na napakatagal, na para bang sinisiksik niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at babala sa halik na yon. I love you, anak. See you on Sunday. Habang pinapanood niyang sumakay si Kislap sa kotse at unti-unting maglaho ito sa daan, gumuho ang lahat ng lakas na kanyang ipinapakita. Napaupo siya sa bench, napahawak sa kanyang dibdib na tila hindi na makahinga. Ang katapusan ng linggo ay hindi na magiging kapareho. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho. Nagpunta siya sa isang coffee shop, binuksan ang kanyang laptop at sinimulang isketch ang mga disenyo para sa Sinag Creations. Kailangan niyang maging produktibo. Kailangan niyang gamitin ang sakit para bumangon. Ngunit kinabukasan, isang mensahe ang natanggap niya mula sa isang kaibigan. Isang screenshot. Ning, nakita mo na ba to? Basa niya sa mensahe. Binuksan niya ang larawan at parang isang balde ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa kanya. Iyon ay isang post sa Instagram mula kay Silakbo. Isang larawan ni Kislap na masayang kumakain ng ice cream. Sa tabi nito si Lazaro at sa kabilang tabi si Silakbo, nakangiti na parang sila ang pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Ngunit ang pinakamasakit ay ang caption. So happy to spend quality time with this little angel. Ang kaligayahan ng isang bata ang dapat laging priority. It's all about making new and happy memories. Family first. Blessed, isang laso na binalot sa tamis. Isang patutsada na diretsahang tumatama sa kanya. Sa mga komento, puro papuri. Bagay kayo. Wow, new family. So happy for you, Lazaro. Sunod-sunod na larawan ang lumabas sa sumunod na araw. Si Kislap sa isang mamahaling toy store. Si Kislap sa isang amusement park. At sa lahat ng iyon, nandoon si Silakbo, palaging nakayakap sa kanyang anak, gumaganap bilang isang perpektong madrasta. Nang dumating ang linggo ng hapon at ibinalik ni Lazaro si Kislap, ang batang sumalubong sa kanya ay may dalang bagong robot at isang kwento. Mami, si Tita Silakbo po, ang bait-bait niya. Masayang sabi ni Kislap habang niyayakap siya. Binilhan niya po ako ng maraming laruan. Sabi niya, babalik daw po kami sa mall next week. Walang masamang tinapay sa boses ng kanyang anak. Tanging ang puro at inosenteng saya ng isang bata. At iyon ang mas lalong dumurog sa puso ni Luningning. Sinisimulan na nilang lasunin ang isip ng kanyang anak. Ang lason ay hindi na natili sa social media. Gumapang ito papunta sa totoong buhay. Nang ihatid niya si Kislap sa eskwela kinabukasan, naramdaman niya ang mga titig ng ibang mga ina. Ang dating bumabati sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin. May narinig siyang bulungan. Kawawa naman daw si Lazaro. Buti nakahanap na ng bago. Sa trabaho, isang katrabaho ang lumapit sa kanya. Ning, nakita ko yung mga pictures ng anak mo sa Facebook. Mukhang masaya naman siya. No? Isang tanong na hindi nangangailangan ng sagot, kundi isang hatol. Gabi-gabi, mag-isa si Luningning sa apartment. Ang dating takot ay napalitan ng frustrasyon at kahihiyan. Paano niya lalabanan ang isang kalaban na ginagamit ang social media bilang sandata? Ano mang sabihin niya,
ay magmumukha lang siyang isang bitter ex-wife. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa Sinag Creations. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ito ang magiging patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang gabi, habang abala siya sa paggawa ng isang proposal para sa isang potensyal na kliyente, isang email ang pumasok sa kanyang inbox mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject, para malaman mo kung saan napupunta ang pera mo. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato lamang. Ang litrato ay kuha sa loob ng isang mamahaling designer store. Naroon si Lazaro, may sukbit na paper bag. At sa tabi niya, si Silakbo. Masayang isinusukat ang isang bag na alam ni Luningning na nagkakahalaga ng higit sa 6 na buwang sahod niya. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling pangungusap. Galing sa pera mo lahat yan. Nakatitig si Luningning sa screen ng kanyang laptop. Ang larawan ni Lazaro at Silakbo ay tila nanunuya sa kanya. Ang mga naunang post sa social media ay masakit. Ngunit ito ay iba. Hindi ito tungkol sa emosyon o pagpaparinig. Ito ay tungkol sa pera. Ang kanyang pera. Ang perang pinaghirapan niya gabit araw. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Pinapawi ang lungkot at kahihiyan. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito ay tungkol sa isang buhay na ninakawan. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Bayani. "Bayani," sabi niya. Ang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon. "Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Dalhin mo lahat ng kopya ng bank statements natin." Sa maliit na opisina ni Bayani, sa gitna ng gabing malalim, ang tanging liwanag ay mula sa isang desk lamp na tumatama sa nagkalat na mga dokumento sa mesa. Ang amoy ng matapang na kape ay nangingibabaw sa hangin. Ito ang kanilang war room. "Saan natin sisimulan?" tanong ni Luningning. Ang mga mata ay nakatutok sa mga numero. "Sa simula," sagot ni Bayani. Itinuturo ang pinakalumang statement. "Tingnan natin ang bawat malaking withdrawal, bawat kadudadudang transaction sa loob ng huling 3 taon." At sinimulan nila ang nakakapagod na proseso. Bawat linya, bawat numero, bawat resibo. Para kay Luningning, bawat transaction ay isang alaala. Ito, para sa down payment ng bagong kotse niya. Ito, yung sinabi niyang puhunan para sa isang maliit na negosyo. Ito, para sa gamot daw ni Mama Konsolasyon. Pagkalipas ng 2 oras, sa gitna ng daan-daang papel, natagpuan ito ni Bayani. "Ning, tingnan mo to," sabi niya. Ang boses ay seryoso. Itinuro niya ang isang transaction na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Inilipat mula sa kanilang joint savings account papunta sa isang kumpanyang hindi pamilyar. Horizon Prime Ventures. Nanlamig si Luningning. "Horizon Prime Ventures," bulong niya. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Malinaw na malinaw. Nakaupo sila ni Lazaro sa kanilang sala. Inilatag nito sa harapan niya ang isang makintab na brochure. Ang mga mata ni Lazaro ay nagniningning sa pananabik. "Ning mahal, ito na yon," sabi nito. "Isang investment opportunity na once in a lifetime. Guaranteed returns. Isipin mo, para to sa future ni Kislap, para sa college fund niya. Kailangan ko lang ng pirma mo para mailipat natin ang konting savings natin. Trust me." Ang konting savings na yon ay halos kalahati ng lahat ng naipon niya. Nagtiwala siya. Pumirma siya nang walang pag-aalinlangan. "Bayani, anong kumpanya yan?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Mabilis na nag-type si Bayani sa kanyang laptop. Ilang sandali lang, umiling ito. Walang record, walang website. May isang address, pero mukhang abandonadong bodega lang. "Ning,
I think this is a ghost company. Ang katotohanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig. Ninakawan siya ng harapan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. May isa pang pattern na napansin si Luningning. Mga mas maliit ngunit regular na bayad, linggo-linggo, sa isang account na may pangalang Golden Dragon Entertainment. Ano naman to? Tanong niya. Muli, nagsaliksik si Bayani. Ang mukha niya ay lalong sumimangot. Ito ay isang kilalang online casino. Casino? At ang account na pinagbabayaran, nakalink sa isang credit card na nakapangalan kay Konsolasyon Magtanggol. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga emergency ni Konsolasyon, ang mga biglaang pangangailangan ng pampagamot, ang pagtatanggol nito kay Lazaro, ang mga kasinungalingan nito sa korte, ang motibo, lahat ay dahil sa pera, dahil sa isang bisyo na siya ang pumupondo nang hindi niya nalalaman. Napahawak si Luningning sa mesa. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Ang pagkakanulo ay mas malalim, mas madilim, mas masahol pa sa kanyang inakala. Hindi lang siya asawa at manugang sa pamilyang yon. Isa siyang bangko, isang open vault. Tumingin siya kay Bayani. Ang mga mata ay puno ng pangingilabot at isang bagong tuklas na katotohanan. Kaya pala, tumango si Bayani. Ang muka ay puno ng awa at galit para sa kaibigan. Kinuha niya ang lahat ng mga dokumento at inayos sa isang folder. Tumingin siya ng diretso kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. Ning, sabi niya, ang boses ay mababa at mariin. Ngayon naiintindihan ko na. Ang alin? He's bankrupt. That's why he's fighting so hard. Huminto siya sandali. Hinahayaan na lumubog ang mga salita. Hindi niya kayang mawala si Kislap dahil alam niyang kasama noon, mawawala ka. Hindi niya kayang mawala ka bilang investment niya. May mga katotohanang dudurog sa'yo at may mga katotohanang magpapalaya sa'yo. Para kay Luningning, ang natuklasan niya sa opisina ni Bayani ay pareho. Dinurog nito ang lahat ng natitirang pagmamahal at respeto niya para kay Lazaro. Ngunit pinalaya naman nito ang kaluluwa niya mula sa pagkakagapos sa kalungkutan. Wala nang luhang pumapatak. Ang sakit na parang lason ay unti-unting naging gamot. Isang mapait na gamot na gumising sa kanya mula sa isang dekadang pagkakatulog. Hindi na siya ang biktimang asawa. Siya na ngayon ang isang inang lalaban, isang babaeng babangon. Ang condo unit na dati Apollo Osigladi, parang isang pansamantalang kulungan, ay naging kanyang punong tanggapan. Ang mesa sa kainan ay napuno ng mga sample ng tela, mga sketch at mga listahan ng supplier. Ang gabi ay naging kanyang kaalyado. Habang mahimbing na natutulog si Kislap, si Luningning naman ay walang pagod na nagtatrabaho. Binubuhay ang Sinag Creations mula sa abo ng kanyang mga pangarap. Bawat tahi, bawat disenyo, bawat email na kanyang ipinapadala ay isang paraan ng pagsasabing, hindi mo ako kayang pabagsakin. Isang gabi, dinalhan siya ni Bayani ng hapunan. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang apoy na matagal na nawala. Kumusta ka? Tanong ni Bayani, hindi bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Galit ako. Sagot ni Luningning habang binubuksan ang styrobox. Hindi ito isang sagot na puno ng hinanakit, kundi isang pahayag ng katotohanan. Pero sa unang pagkakataon, malinaw na ang lahat sa akin. Alam ko na kung sino ang kalaban ko at alam ko na kung ano ang ipinaglalaban ko. Tinitigan siya ni Bayani. May paghanga at isang emosyong hindi nito masabi. Iyan ang Ning na kilala ko. Sabi na lang nito, huwag kang mag-alala sa kaso. Ako nang bahala doon. Mag-focus ka lang sa pagbangon. Sa gitna ng kanyang abalang mga araw, may isang bagay siyang napansin. Si Kislap,
ay naging mas tahimik at mas malapit sa tablet na ibinigay niya rito noong kaarawan nito. Madalas, nakikita niya itong nakaupo sa isang sulok, may ibinubulong sa maliit na device. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda, narinig niya ang mahinang boses ng anak mula sa sala. "Mami, sana nandito ka." Napahinto si Luningning. Sumilip siya at nakita si Kislap na yakap-yakap ang tablet, nakatapat ang bibig sa microphone nito. Isang kirot ang dumaan sa puso niya. Iniisip niyang marahil ay naglalaro lang ito o nanonood ng isang video kung saan kinakausap niya ang mga karakter. O baka naman, ito ang paraan ng kanyang anak para labanan ang kalungkutan at pangungulila. Pinili niyang huwag itong pansinin. Ayaw niyang iparamdam kay Kislap na binabantayan niya ang bawat kilos nito. Sa halip, lumapit siya na may dalang juice at biskwit at isang masayang nanggiti. "Anak, anong ginagawa mo?" tanong niya. Nagulat si Kislap at mabilis na itinago ang tablet sa ilalim ng unan. "Wala po, Mami. Naglalaro lang po." Ang mabilis na kilos na yon ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng pag-aalala sa isip ni Luningning, ngunit isinantabi niya ito. Ang mahalaga ay narito ang kanyang anak, ligtas sa kanyang piling. Isang linggo ang lumipas at isang magandang balita ang dumating. Isang kilalang boutique hotel ang nakakita sa kanyang mga preliminary designs online at gusto siyang kunin para magdisenyo ng kanilang mga bagong staff uniform at hotel linens. Ito ang unang malaking proyekto para sa Sinag Creations, isang tunay na sinag ng pag-asa. Sa sobrang saya, ipinagdiwang nila ito ni Kislap. Kumain sila sa labas, sa paborito nilang pizza place. Habang pinapanood niya ang kanyang anak na masayang kumakain, naramdaman ni Luningning ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Kaya niya pala. Kaya niyang itaguyod ang kanilang dalawa. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Dumating na naman ang Biyernes at kasabay nito ang pagdating ni Lazaro. Sa pagkakataong ito, mas malamig ang pakikitungo ni Luningning. Walang emosyon. Tanging isang tango at isang paalala. Sa Linggo, 5:00 ng hapon. Nang dumating ang Linggo, naramdaman ni Luningning na may nag-iba. Si Kislap ay mas matamlay kaysa dati. Hindi ito kasing sigla nung unang Linggo. Habang tinutulungan niya itong mag-ayos ng mga gamit pabalik sa kanyang bag, napansin niya ito. Isang maliit, bilog na pasa sa braso ng kanyang anak. Kulay lila na may bahid ng dilaw sa gilid. "Anak," mahinahon niyang sabi, habang pinipigilan ng biglaang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. "Saan galing to?" Hinawakan niya ang braso ni Kislap, ngunit mabilis itong binawi ng bata. "Wala po, Mami," sabi nito, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. "Nadapa lang po ako sa park." Ang sagot ay masyadong mabilis, masyadong ensayado. Nakita ni Luningning ang isang emosyon sa mga mata ng kanyang anak na hindi niya pa nakikita dati. Takot. "Kislap, sabihin mo sa akin ang totoo. May nanakit ba sa'yo?" Umiling lang si Kislap. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanigas. Hindi na ito nagsalita. Ang pagtanggi nito na magsalita ay mas nakakabahala kaysa sa anumang kwento na maaari nitong sabihin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asa at determinasyon na itinayo ni Luningning sa loob ng ilang linggo ay gumuho at napalitan ng isang primordial na takot ng isang ina. Ang digmaan ay hindi na lamang sa korte o sa social media. Ang digmaan ay pumasok na sa pinakasagradong lugar at ang kanyang anak ang nasa gitna nito. Ang pasa sa braso ni Kislap ay hindi lang isang pasa. Isa itong sigaw ng tulong na hindi masabi. Isang mensaheng nakasulat sa balat ng kanyang anak. At ang katahimikan ni Kislap ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Luningning ang lahat. Dahan-dahan, malumanay.
Anak, may nang-away ba sa'yo sa school? Kislap, may gusto ka bang sabihin kay mommy? Okay lang ba talaga sa bahay ni papa mo? Ngunit sa bawat tanong, isang pader ang lalong tumataas sa pagitan nila. Ang dating masayahin at madaldal niyang anak ay naging isang anino. Sumasagot ito ng opo at hindi po. Ngunit ang mga mata ay laging nakaiwas, laging may takot. Sinubukan niyang hawakan ng pasa para lapatan ng gamot, ngunit malakas na iwinaksin ni Kislap ang kanyang kamay. "Huwag po, Mami," sabi po ni Papa. "Huwag daw po ipapahawak kahit kanino." Ang mga salitang yon ay parang mga pako na ibinaon sa dibdib ni Luningning. Ginagamit ni Lazaro ang sarili niyang anak laban sa kanya. Pinipilipit nito ang isipan ng isang inosenteng bata. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating isang gabi habang tinutulungan niya si Kislap sa kanyang takdang aralin. Bigla na lang itong nagsalita, hindi nakatingin sa kanya, na para bang inuulit lang ang isang linyang isinaulo. Sabi po ni Tita Silakbo, "You don't love Papa anymore kaya ka umalis." Natigilan si Luningning. Ang hawak na lapis ay halos mabitawan. Tumingin siya sa kanyang anak na nakatitig lang sa libro. "Anak, hindi yan totoo." Sabi niya po, "Masama daw po yun, na sinisira ko daw po ang pamilya natin." Patuloy ni Kislap, ang boses ay maliit at walang emosyon. Sabi niya, "Ako na lang daw po ang pag-asa ni Papa." Hindi na nakatiis si Luningning. Tumayo siya, lumabas ng silid at pumasok sa banyo. Doon, isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin. Pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ito na ang kinatatakutan niya. Hindi na lang pisikal ang laban. Ito ay isang psychological warfare at ang isip ng kanyang anak ang battlefield. Nang gabing iyon, matapos niyang siguraduhin na tulog na si Kislap, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay sumabog. Dinial niya ang numero ni Lazaro. "Anong ginagawa niyo sa anak ko?" Sigaw niya sa sandaling sumagot ito. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang nakakainsulto. "Oh, hello to you too, Luningning. Anong problema? Di ba dapat masaya ka? Umuunlad na ang Sinag Creations mo, di ba? Nakita ko sa social media." "Huwag mong ibahin ang usapan, Lazaro. Yung pasa at yung mga kasinungalingang isinusubo nyo sa isip ng bata." "Pasa? Yung sa parke? Ang mga bata, Luningning, nadadapa. Ganun talaga. Baka naman kasi masyado kang abala sa pagbangon mo kaya hindi mo na siya nababantayan. Walang hiya ka." "At yung mga sinasabi ni Silakbo? Well, di ba totoo naman?" Patuloy ni Lazaro. Ang boses ay puno ng lason. "Ikaw ang umalis. Ikaw ang nanira. Kami, binubuo lang namin kung anong sinira mo. Pinaparamdam namin sa bata na may pamilya pa rin siya. Hindi yan pamilya. Isa yang impyerno." "Mag-ingat ka sa mga salita mo, Luningning," banta ni Lazaro. Ang boses ay biglang naging malamig. "Baka yang bibig mo pa ang magdiin sa'yo sa korte. Tandaan mo, sa ngayon, ikaw ang mukhang unstable sa mata ng lahat. Kaya kung ako sa'yo, I would just sit back and enjoy the show." Pagkatapos noon, ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Luningning na hawak ang telepono. Nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya, lahat ng pader sa paligid niya ay gumuho. Ang lakas na kanyang inipon, ang pag-asang kanyang itinayo, lahat ay nawala. Umupo siya sa sahig, sa dilim ng kanyang sala. Ang mga blueprint ng tagumpay sa kanyang mesa ay tila mga walang kwentang papel. Ano ang saysay ng lahat ng ito kung sa huli, mawawala rin naman sa kanya si Kislap? Hindi sa paraan ng pagkawala sa korte, kundi sa isang mas masahol na paraan, ang pagkawala ng puso at isipan nito. Sa unang pagkakataon, mula noong umalis siya, naramdaman ni Luningning na talunan siya. Isang kabiguan bilang ina.
Isang kabiguan bilang tagapagtanggol. Umiyak siya. Hindi isang yak ng galit, kundi isang iyak ng purong desperasyon. Ilang oras siyang nanatili doon, sa sahig, sa dilim. Gabi na. Ang bisperas ng kanilang huling pagdinig sa korte. Ang araw ng paghuhukom. Wala na siyang bala. Wala ng lakas. Dahan-dahan, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Kislap, nakatayo sa may siwang, ang muka ay nababanaag sa liwanag mula sa bintana. Lumapit ito sa kanya, hindi nagsasalita. Sa kamay nito, hawak ang kanyang tablet. Inabot ito ng bata sa kanya. Ang mga mata nito, sa unang pagkakataon, ay tumitig ng diretso sa kanya. Mayroong takot, ngunit meron ding isang kakaibang tapang. "Mommy," bulong nito. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. "Para sa'yo." Itinuro nito ang tablet. "Para maniwala ka sa akin." Nakatitig si Luningning sa tablet na nasa kanyang mga kamay. Malamig ito, mabigat, at puno ng mga sikretong hindi niya alam. Ang mga salita ng kanyang anak, "Para maniwala ka sa akin," ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Sa ilalim ng malabong ilaw ng sala, binuksan niya ang device. Ang wallpaper ay isang masayang litrato nilang dalawa ni Kislap, kuha noong mga panahong simple pa ang lahat. Isang kirot ang muling dumaan sa kanyang puso. Ginala niya ang kanyang daliri sa screen, hindi sigurado kung ano ang hahanapin. Mga laro? Mga litrato? Mga video? Pagkatapos ay nakita niya ito. Isang simpleng folder, hindi katulad ng mga makukulay na icon ng laro. Ang pangalan ng folder, "Para kay Mommy." Huminga siya ng malalim. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang folder. Bumungad sa kanya ang isang listahan. Isang mahabang listahan ng mga audio files. Ang mga pangalan ng file ay mga petsa lamang. October 14, October 15, October 21. Mga petsa ng katapusan ng linggo na kasama ni Kislap ang kanyang ama. Nag-aalangan man, pinindot niya ang pinakaunang file. Unang narinig ni Luningning ang boses ni Kislap, mahina at nanginginig. "Hello, testing. Para kay Mommy." Pagkatapos, isang matinis na boses ang pumunit sa hangin. Ang boses ni Silakbo, Ilakbo. "Ano yang ginagawa mo dyan sa tablet mo? Kanina ka pa bulong ng bulong. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung hindi, isusumbong kita sa mami mong pabaya. Akala mo ba gusto kanyang kasama? Mas gusto niyang magtrabaho kaysa sayo." Napahawak si Luningning sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Iyon ang mga salitang narinig ng kanyang anak. Iyon ang laso na ipinainom sa kanya. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang susunod na file. "Lazaro." Nadapa lang siya. "Huwag mo nang palakihin. Sabihin mo sa mami mo, nadapa ka. Malinaw? Kung hindi, hindi ka nabibigyan ni Tita Silakbo ng bagong robot. Naiintindihan mo? Kislap." "Oo po." "Lazaro." "Good. Tandaan mo, si Mommy ang may kasalanan kung bakit tayo nagkakaganito. Siya ang masama, ang pasa, ang pagsisinungaling. Hindi ito aksidente. Ito ay isang banta, isang pananakot. Isa-isa niyang pinakinggan ang mga recording. Ang bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Narinig niya ang pag-uusap ni Silakbo at ng kanyang ina sa telepono. Pinagtatawanan ang katangahan niya. Narinig niya ang mga sigaw at pagbabanta tuwing umiiyak si Kislap. Ngunit ang huling recording ang tuluyang gumimbal sa kanyang kaluluwa. Tila nakalimutan ni Lazaro at Silakbo na nasa kwarto lang si Kislap. Ang kanilang mga boses ay malinaw at walang pag-iingat. Silakbo. "Hi, kailan ba matatapos tong korte-korte na to? Nakakapagod ng magpanggap na mabait sa batang yan." Lazaro. "Konting tiis na lang, mahal. Kapag nakuha ko na ang full custody, makukuha ko na ang access sa trust fund ni Kislap
na nakapangalan sa akin bilang guardian. At kapag nangyari yon, hindi na natin kailangang mag-alala sa pera. Makukuha ko na lahat ng pera niya nang hindi na kailangang magpaalam. Silakbo. Talaga. Ang galing mo, mahal. Ikaw na talaga. Pagkatapos niyan, pwede na nating ipadala yung bata sa isang boarding school sa probinsya para masolo na natin ang bahay at ang pera. Napahagulhol si Luningning. Hindi isang hagulgol ng sakit, kundi ng purong galit at pagkasuklam. Hindi lang pala ang nakararaan niya ang ninakaw, pati ang kinabukasan ng kanyang anak ay binalak ng sirain. Ang kanyang munting si Kislap, hindi isang anak sa mata nila, kundi isang susi, isang kasangkapan. Dali-dali niyang pinatay ang recording ng maramdaman niyang may yumakap sa kanyang mga binti. Si Kislap, gising na pala at nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. "Mami, galit po ba sila sa akin?" Tanong nito. Ang boses ay basag. Niyakap ni Luningning ang kanyang anak ng napakahigpit na para bang gusto niyang ipasok ito pabalik sa kanyang sinapupunan kung saan walang sino man ang makakapanakit dito. "Hindi anak, hindi sila galit sa'yo," bulong niya. Hinahag ka ng buhok nito. "Ikaw ang pinakamatapang na batang kilala ko at hindi na ako papayag na saktan ka pa nila. Hinding-hindi na." Pinunasan niya ang sarili niyang mga luha. Ang desperasyon na kanina'y bumabalot sa kanya ay naglaho, napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Ang mga audio recording na ito, ang tinig ng kanyang anak, ang tinig ng katotohanan, ito ang kanyang sandata. Ito ang bala na tatapos sa digmaan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya ay hindi na nanginginig. Puno ito ng katiyakan. Isang tawag lang ang kailangan niyang gawin. Sumagot si Bayani sa unang ring. Ang boses ay inaantok pa. "Ning, anong nangyari? Ayos ka lang?" "Bayani," sabi ni Luningning. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Pumunta ka dito. Ngayon na." "Anong meron? May problema ba?" "Wala nang problema," sagot ni Luningning. Ang tingin ay nakapako sa tablet na nasa kanyang harapan. "Dahil nahanap ko na ang solusyon." Ipinasa niya ang telepono kay Kislap. "Anak, sabihin mo kay Tito Bayani kung ano ang ginawa mo." Nag-aalangan man, nagsalita si Kislap. "Tito Bayani, ni-record ko po sila." Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ni Luningning ang pagmamadaling pagbangon ni Bayani. Ilang minuto siyang naghintay bago muling nagsalita si Bayani. Ang boses nito ngayon ay gising na gising, puno ng isang di makapaniwalang pag-asa. Pinakinggan nito ang ilan sa mga pinakamalalang bahagi ng recording na isinend niya. Ang huling sinabi nito bago ibaba ang tawag para magmaneho papunta sa kanya ay mga salitang tumatak sa isipan ni Luningning. Mga salitang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang umaga. "Ito na," sabi ni Bayani. Ang boses ay matigas at puno ng kasiguraduhan. Ito na ang magpapabagsak sa kanila. Sa muling pag-upo ni Luningning sa loob ng korte, wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroong isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ang katotohanan ay nasa kanyang panig. Sa kanyang tabi, si Bayani ay kalmado. Ang briefcase nito na naglalaman ng tablet ay nakapatong sa kanyang kandungan na parang isang bombang naghihintay ng tamang oras para sumabog. Sa kabilang panig, ang kumpiyansa ni Lazaro ay halos nakakasilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuksok. Ang kanyang suot na barong Tagalog ay walang gusot. Ngumiti pa ito sa kanyang abogado. Isang nangiting nagsasabing, "Panalo na tayo." Nagsimula ang huling pagdinig. Gaya ng inaasahan, ipinresenta ng kampo ni Lazaro ang kanilang huling mga argumento. Ipinipinta si Luningning bilang isang taong hindi karapat-dapat maging ina. Pagkatapos,
Sa isang iglap na puno ng drama, ipinatawag nila sa witness stand ang kanilang pangunahing testigo, si Lazaro magtanggol mismo. Umakyat ito sa stand, nanumpa sa Biblia, at umupo na may ekspresyon ng isang martir. Sa ilalim ng pagtatanong ng kanyang abogado, isinalaysay niya ang isang kwentong puno ng kasinungalingan. Isang kwento ng isang ama na gagawin ang lahat para sa kanyang anak, laban sa isang asawang naging sakim at pabaya. Mahal na mahal ko po ang aking anak, Your Honor, sabi ni Lazaro. Ang boses ay bahagyang nanginginig para sa epekto. Ang tanging hangad ko lang ay ang mabigyan siya ng isang buo at stabilisadong tahanan, isang bagay na hindi na kayang ibigay ng kanyang ina. Nang matapos ito, ang abogado niya ay umupo na may ngiting tagumpay. Ngayon, pagkakataon na ni Bayani. Tumayo si Bayani, dahan-dahan, at lumapit sa witness stand. Mr. Magtanggol, kalmado niyang simula. Sinasabi ninyo na kayo ay isang mapagmahal na ama? Opo, mabilis na sagot ni Lazaro. Higit pa sa buhay ko. At sinasabi ninyo na si Mrs. Salvacion ay isang pabayang ina? Sa kasamaang palad, opo. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Sabi ni Bayani na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Lazaro. Ngunit bago pa man makapag-react ang sinuman, idinugtong niya. Subalit, nais po naming magpresenta ng isang bagong ebidensya. Isang ebidensya na magpapatunay kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Objection! Sigaw ng abogado ni Lazaro. This is highly irregular, Your Honor. Anong klaseng ebidensya ito, Attorney Magsaysay? Tanong ng huwes. Ang interes ay napukaw. Isang bagay po na direktang magmumula sa pinakaimportanteng tao sa kasong ito. Sagot ni Bayani. Bago lumingon kay Luningning, tumango si Luningning. Inabot ni Bayani ang tablet. Your Honor, nais po naming iparinig sa korteng ito ang ilang audio recordings na lihim na kinuha mismo ng batang si Kislap Salvacion. Isang gulat na bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang mukha ni Lazaro ay biglang namutla. Sa kabila ng pagtutol ng kabilang kampo, pumayag ang huwes. Inilapit ni Bayani ang isang speaker sa mikropono. Ang unang recording, Your Honor, ay may petsang October 14. Anunsyo ni Bayani. Pinindot niya ang play. Silakbo. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung hindi, isusumbong kita sa mami mong pabaya. Akala mo ba gusto kanyang kasama? Mas gusto niyang magtrabaho kaysa sayo. Ang nangiti sa mukha ng abogado ni Lazaro ay naglaho. Si Lazaro mismo ay napalunok. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tumingin ang huwes sa kanya. Ang noo ay nakakunot na. Ang susunod na recording, Your Honor, may petsang October 21. Patuloy ni Bayani. Hindi pinapansin ang kaguluhan. Pinindot niya ulit ang play. Lazaro. Nadapa lang siya. Huwag mo nang palakihin. Sabihin mo sa mami mo, nadapa ka. Malinaw. Kung hindi, hindi ka nabibigyan ni tita silakbo ng bagong robot. Sa puntong ito, ang huwes ay napatingin ng masama kay Lazaro. Ngunit hindi pa tapos si Bayani. At ang panghuli, Your Honor, sabi ni Bayani, ang boses ay bumaba, naging mas seryoso. Isang pag-uusap sa pagitan ni Mr. Magtanggol at ng kanyang kasintahan, si Miss Silakbo del Fuego, habang akala nila ay tulog na ang bata. Pinindot niya ang play sa huling pagkakataon. Lazaro, konting tiis na lang, mahal. Kapag nakuha ko na ang full custody, makukuha ko na ang access sa trust fund ni Kislap, makukuha ko na lahat ng pera niya. Silakbo. Pagkatapos niyan, pwede na nating ipadala yang bata sa isang boarding school sa probinsya para masolo na natin ang bahay at ang pera. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa korte. Ang bawat salita ay tumagos sa hangin na parang lason. Ang maskara ni Lazaro ay tuluyang gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Nanginginig siya sa witness stand,
hindi makapagsalita. Mula sa gallery, nakita ni Luningning ang isang mabilis na paggalaw. Si Silakbo, na kanina'y nakaupo lang, ay biglang tumayo at mabilis na naglakad patungo sa exit. "Bailiff! Pigilan ang babaeng yan!" Utos ng huwes. Ang lahat ng mata ay bumalik kay Lazaro, na ngayon ay parang isang basang sisiw, nakayuko sa kahihiyan at pagkatalo. Tinitigan siya ng huwes. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. Kinuha nito ang kanyang gavel at ibinagsak ng malakas sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang hatol na yumanig sa pundasyon ng mga kasinungalingan ni Lazaro. "Mr. Magtanggol," sabi ng huwes. Ang boses ay malamig at matalim na parang yelo. "Mayroon ka bang maipapaliwanag dito?" Walang maibigay na paliwanag si Lazaro. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang dating kumpiyansa ay naglaho na parang bula, at ang natira na lang ay isang lalaking hubad sa lahat ng kanyang kasinungalingan, nanginginig sa harap ng buong korte. Hindi na naghintay pa ang huwes. Ang kanyang desisyon ay mabilis, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa bisa ng mga ebidensyang iprinesenta sa korteng ito, deklara ng huwes, ang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ipinagkakaloob ng korte ang sole and full custody ng batang si Kislap Salvacion sa kanyang ina, si May Luningning Salvacion. Isang hininga na hindi niya namalayang pinipigil niya sa loob ng ilang buwan, ang sa wakas ay kanyang pinakawalan. Napapikit si Luningning, hinahayaan ang mga salitang iyon na hugasan ang lahat ng kanyang sakit at takot. Panalo sila. Panalo ang kanyang anak. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat, si Bayani. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang ngiti ng tagumpay at ginhawa ang ibinigay nito sa kanya. Hindi na napigilan ni Luningning ang sarili. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang kaibigan, ang kanyang abogado, ang kanyang sandalan. "Salamat, Bayani." Bulong niya. Ang boses ay puno ng luhang na ngayon ay dala na ng kaligayahan. "Salamat." Ngunit hindi pa tapos ang huwes. At dahil sa mga nakakabahalang impormasyon na lumabas sa mga audio recording, patuloy nito, ang tingin ay matalim na nakatutok kay Lazaro. Inaatasan ng korte ang prosekusyon na magbukas ng isang hiwalay na investigasyon laban kina Mr. Lazaro Magtanggol at Miss Silakbo del Fuego para sa mga posibleng kaso ng child abuse, perjury at financial fraud. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang digmaan ay tapos na. Habang naglalakad sila palabas ng courtroom, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Si Lazaro at si Silakbo na naharang ng bailiff ay pinalilibutan na ngayon ng mga pulis. Hindi sila inaaresto, ngunit malinaw na ini-escort sila para sa isang masusing pagtatanong. Ang mukha ni Silakbo ay puno ng galit at pagwawala. Si Lazaro naman ay parang isang multo. Ang tingin ay blanco. Sa isang sulok, nakita ni Luningning si Konsolasyon. Sa pagkakita nito sa nangyayari sa kanyang anak, bigla na lang itong nanghina. Ang mga mata ay pumuti at bumagsak ito. Ilang tao ang agad lumapit upang tulungan ito. Ngunit si Luningning ay hindi gumalaw. Sa halip na awa, isang malamig na pakiramdam ng pagwawakas ang kanyang naramdaman. Sila ang gumawa ng sarili nilang kapalaran. Paglabas nila sa gusali ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Huminga ng malalim si Luningning, pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan sa kanyang mga balikat ay sa wakas ay nawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang malaya siya. Nang hapong yon, tinupad niya ang isang pangako. Dinala niya si Kislap sa parke kung saan unang nagsimula ang kanyang pinakamasamang bangungot. Ngunit ngayon, wala nang takot. Wala nang paghihintay. Habang tinutulak niya ang kanyang anak sa duyan,
Ang tawa ni Kislap ay parang musika sa kanyang pandinig. Isang tawa na puro, masaya, at walang bahid ng takot na matagal bumalot dito. Mas mataas pa, Mami! Sigaw nito. Ang mga kamay ay nakaunat na tila gustong abutin ng langit. Ngumiti si Luningning, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Maya-maya, umupo sila sa damuhan, kumakain ng ice cream. Tumingin si Kislap sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning. "We won, Mommy," sabi nito, hindi bilang isang tanong, kundi isang pahayag. "Yes, anak," sagot ni Luningning. Hinahaplos ang buhok nito. "We won." Niyakap niya ang kanyang anak. At sa sandaling iyon, alam niyang lahat ng kanyang pinagdaanan ay sulit. Habang papalubog ang araw, dumating si Bayani. May dala itong 2 tasa ng kape. Umupo ito sa tabi ni Luningning. Inabot ang isa sa kanya. Tahimik silang pinanood si Kislap na naghahabol ng mga paru-paro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward. Puno ito ng mga hindi sinasabi, ngunit nauunawa ang emosyon, pasasalamat, respeto, at marahil, isang simula ng isang bagay na bago. "Salamat ulit, Bayani," sabi ni Luningning. Binabasag ang katahimikan. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Tumingin si Bayani sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Ngunit may ngiti sa gilid ng labi nito. Hindi ito ang tingin ng isang abogado sa kanyang kliyente o ng isang kaibigan sa isang kaibigan. Ito ay isang tingin na mas malalim. Tapos na ang isang kabanata. "Ning," sabi nito. Ang boses ay malumanay. "Handa ka na ba para sa susunod?" Tumingin si Luningning sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagpipinta sa kakalangitan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na masayang tumatakbo. At sa wakas, tumingin siya kay Bayani at ngumiti. Isang ngiti na puno ng pag-asa. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan ng paghilom, pagbangon, at pagbuo muli. Ang dating tahimik na condo unit ay napalitan na ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment na mas malapit sa eskwelahan ni Kislap. Ang Sinag Creations ay unti-unti nang nakikilala at ngayon, ang isa pa niyang pangarap ay nabuksan na sa publiko. Nakatayo si Luningning sa gitna ng kanyang bagong bukas na coffee shop. Kape Hiraya. Ang pangalan ay isang pangako, isang paalala na ang mga pangarap, gaano man katagal matulog, ay maaari pa ring magising. Ang amoy ng bagong giling na kape at sariwang baked goods ay bumabalot sa hangin. Ang masayang daldalan ng mga customer ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang kanyang santuwaryo. Ito ang kanyang tagumpay. "Congratulations, Ning! I'm so proud of you." Isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Napangiti si Luningning bago pa man lumingon. Si Bayani may dalang isang maliit na bouquet ng sunflowers. "Salamat sa pagdating, Bay," sabi niya. Tinatanggap ang mga bulaklak. Ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag. Isang tahimik na pundasyon sa kanyang bagong buhay. Habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga bisita, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isang supplier lang. Ngunit ang mensahe ay mula sa isang numerong hindi rehistrado. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang mensahe ay mahaba. Puno ng mga salitang mali-mali ang spelling na tila mabilis na tinipa. "Luningning, si Lazaro to. Pinayagan akong tumawag. Gusto ko lang humingi ng tawad. Sa lahat, nagsisisi ako. Kung sana naging mas mabuti akong asawa. Mahal pa rin kita. Patawarin mo sana ako." Binasa niya ang mga salita. 1 taon na ang nakalipas. Ang mensaheng ito ay marahil ang tanging hiling niya sa mundo. Ngayon, habang nakatayo sa gitna ng katuparan ng kanyang sariling pangarap, ang mga salita
ay wala ng bigat, wala ng talab. May isang bakas ng awa, ngunit wala ng sakit. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. Hindi siya nag-reply, hindi na kailangan. Ang pinto sa nakaraang yon ay matagal nang nakasara at nakakandado. Kinagabihan, pagkatapos ng matagumpay na opening, tinupad ni Luningning ang isang tradisyon na sinimulan nila ni Kislap. Nagpunta sila sa tabing dagat para panoorin ang paglubog ng araw. Habang nakaupo sila sa buhangin, pinapanood ang kalangitan na magkulay kahel at rosas. Naramdaman ni Luningning ang isang katahimikan na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Sumandal si Kislap sa kanyang balikat. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan na ng ningning ng isang masayang kabataan. "Mommy," mahinang sabi nito. Masaya po ba kayo?" Ang simpleng tanong ay naglalaman ng lahat. Tumingin si Luningning sa kanyang anak, pagkatapos ay sa malawak na karagatan, at sa wakas ay sa kalangitan, kung saan ang araw ay nagpapaalam na. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang Luningning na natagpuan niya muli. "Higit pa sa masaya, anak," sagot niya. Ang boses ay puno ng isang emosyong matagal niyang hinanap. Payapa. Sa di kalayuan, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Si Bayani. May dala itong 2 paper cup ng mainit na kape mula sa Kape Hiraya. Walang salitang namutawi, umupo lang ito sa kabilang tabi ni Luningning at inabot sa kanya ang isang tasa. Hindi nila kailangang mag-usap. Magkakasama silang tatlo. Tahimik na pinanood ang huling sinag ng araw na lumubog sa abot-tanaw. Isang pangako ng isang mas magandang umaga. Ang hinaharap ay isang blangkong pahina, naghihintay na sulatan ng isang bagong kwento. Ang kanilang kwento. Ang kanilang hiraya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang kwento ng pagbangon, katatagan, at paghahanap ng tunay na kapayapaan. Ang aral na iwan sa atin ng kanyang paglalakbay, ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tunay na kaligayahan at seguridad ay hindi matatagpuan sa pag-ibig o yaman ng iba, kundi sa pagmamahal at paggalang sa ating sariling kakayahan. Minsan, kailangan nating bitawan ang bigat ng nakaraan upang mayakap natin ang gaan ng isang bagong simula. Lalo na kung ito ay para sa kinabukasan ng mga taong pinakamamahal natin. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Labis po naming pinahahalagahan ang inyong oras at pakikinig. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong parte ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri ng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!